Ang nakaraan, hindi makapaniwala itong si Matthew. Kahit na matagal na ito sa kumpanya, pero napili pa rin siya para matanggal. Tinawagan niya si Rachel para sana ipaalam dito ang lahat pero hindi niya ito makontak. Kaya naman sa hapon ding iyon ay nauna na lamang siyang umuwi sa kanilang apartment. Makailang beses niyang sinubukan tawagan ang asawa pero hindi pa rin ito sumasagot. Samantalang sa hapon ding iyon ay hindi pa rin nakalabas mula sa meeting itong si Rachel kasama ng kanyang boss. Ibinalita ng lahat sa meeting ang mga empleyadong mawawala sa kumpanya. Hindi inasahan ni Rachel na pati ang pangalan ng kanyang asawa ay mapabilang dito. Kaya naman sa mga oras na ayon, matapos ng meeting ay kinausap niya ang kanyang boss kung bakit ito nangyari. Rachel, masyado nang maraming alam si Matthew sa kumpanya. Pero boss, asawa ko pa rin siya. Hindi ba ang sabi ko sa iyo noon, huwag mo siyang pakasalan dahil akin ka lang Rachel. Tingnan mo ngayon. Wala na siyang trabaho. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Iwalan mo siya. Ang lalaking iyon. Wala siyang magagawa dahil wala na siyang trabaho. Huwag mo sabihing ikaw ang magpapakain sa kanya samantalang ikaw itong naghahanap ng trabaho. Pag-isipan mo lahat ito Rachel ha. Hindi pa huli ang lahat. Iwalayan mo ang lalaking iyon. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Ayaw mo nun, isa kang reyna. Hindi mo na kailangan pa matrabaho. Bibigyan kita ng ilang linggo para pag-isipan yun. Sige na, ihatid na kita sa inyo. Panigurado akong hinahanap ka niya. Pumayag na lamang itong si Rachel na ihatid ng kanyang boss. Inamin ni Rachel na talagang sobrang yaman ng kanyang boss. Sasakyan pa lamang ay paniguradong mapawaw ka sa ganda nito. Samantalang ang sasakyan naman ng kanyang asawa ay pinag-iwanan na ng panahon. Nasa harapan sila ngayon ng apartment ni Matthew. Kaya naman bumaba na itong si Rachel. Pero bago ito tuluyang bumaba, nagsalita muli ang kanyang boss. Rachel, I'll give you a weeks para magdesisyon tungkol dito. Umalis na ang kanyang boss, sabay pasok naman itong si Rachel sa apartment. Nakita niyang nasa sala nakaupo itong si Matthew, marahil ay hinintay siya nitong dumating. Rachel, bakit ngayon ka lang samantalang kanina pa ako tumatawag sa iyo? Matthew, nagkaroon kasi ng overtime sa opisina. Hindi naman pwedeng sagutin ko ang tawag mo habang nasa meeting pa kami. Rachel, may kailangan kang malaman. Wala na ako sa kumpanya, tinanggal nila ako. Oo Matthew, balita na yan sa buong department. Paano na tayo? Hayaan mo Rachel, maghanap ako ng ibang trabaho. Sana lang Matthew, huwag mo sana kalimutan ang pangako mo sa akin noon na gagawin mong lahat sa akin. Siya nga pala, nung bago tayo kasal, may gusto akong bilhin sana na kwentas hindi ba? Gusto ko sana mabili yun. Rachel, hindi naman ako nakakalimot sa mga pangako ko sa iyo hindi ba? Pero hindi pa sa ngayon. Ang mabuti ba kumain na tayo? Nagluto pala ako ng paborito mong ulam. Matthew, alam mo, sobrang kuripot mo talaga. Sa loob ng halos 7 taon, wala ka man lamang naipon? Dagdag mo pa dito yung bulok mo sa sakyan. Oo, totoo nga sinabi nila, wala akong mapapala sa iyo dahil sarili mo lang ang inisip mo. Tapos na pala akong kumain sa labas. Kasama ko si Boss George. Ha? Kasama mo ang boss mong nagpatanggal sa akin sa trabaho? Matthew, magpasalamat mga tayo dahil isa lang sa atin ang tanggal. Paano na lang kung dalawa tayo? Panigurado nga ang abutin natin. Samantalang halos nawala naman na pag-asa itong si Rodolfo na makita ang kanyang anak simula nung iniwan siya ng kanyang mag-ina dahil sa maling akala. Nahuli kasi itong si Rodolfo na may kasamang ibang babae sa kwarto kaya naman labis ang galit nito sa lalaki at hindi pinakinggan ang kanyang paliwanag. Dahil sa pangyayaring iyon, labis din ang galit ni Rodolfo sa babae kung sino ang nag-utos sa kanya na sirain ang relasyon ng kanilang pamilya. Dahil sa takot ay inamin ng babae na inutusan lamang ito ng kanyang stepsister. Hindi siya makapaniwala na ganon ang ugali ng kanyang kapatid na gagawin ng lahat makuha lang ang buong pamana nito mula sa kanilang pamilya. Ilang buwan ang nakalipas, ginawa naman ni Matthew ang lahat para makahanap ng trabaho ngunit parang umiiwas sa kanya ang pagkakataon. Gustuhin man niyang pagsabihan ng asawa kung bakit lagi na lamang itong alanganing oras umuwi pero nahiya siya dahil si Rachel lamang sa ngayon ang bumubuhay sa kanya habang wala pa siyang trabaho. Matthew, pwede ba tayo mag-usap? Alam mo Matthew, hindi na ako natuwa dito. Okay sana kung
Ako ang walang trabaho, nasa bahay lang at ikaw yung nagsumika para sa ating dalawa. Paano kung isang araw ay mag-anak ako? At ang ibig sabihin ba nito, ako pa ng lahat? Rachel, ginagawa ko naman ang lahat para muling magkaroon ng trabaho pero talagang mahirap ang panahon. Matthew, siguro nga, ang mas mabuti natin gawin ngayon ay maghiwalay muna tayo. Marami ka nang pangako sa akin na napako. Rachel, huwag namang umabot sa ganito ang lahat. Matthew, ganito talaga ang mangyayari kapag wala kang maginawa. Lumipas ng ilang linggo, sa kasamaang palad ay hindi talaga nakahanap ng trabaho itong si Matthew. Kaya naman, hindi na pinatanggal pa ni Rachel ang mga araw na kapag-desisyon ang babae na tuluyan ng hiwalayan ang kanyang asawa. Pasensya ka na Matthew pero sa tingin ko talaga hanggang dito na lang tayo. Wala nang patutunguhan to. Maybe in the near future, makahanap ka rin tamang babae na para sa'yo. Parang gumuho ang buhay ni Matthew. Walang trabaho, iniwan pa rin ang kanyang asawa, hindi niya alam kung saan siya ngayon. Dahil sobrang stress, umalis muna ito sa kanyang apartment at gustong pahangin sakay ng kanyang lumang sasakyan. Hindi niya kasi tanggap ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Samantalang tinawagan naman ni Rachel si Mr. George para ipaalam dito na hiwalay na sila. Labis naman ang sayang naramdaman ng lalaki dahil tinupad ni Rachel ang kanilang napag-usapan. Sige Rachel, let's celebrate. Ipapasundo kita ng driver ko at hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Sige George, maghintay ako dito. Habang kasalukuyang nasa biyahe itong si Matthew, hindi niya alam kung gaano ba kabilis ang kanyang sasakyang minamaniho. Kaya naman hindi niya namalaya na patungo na pala sa poste ang kanyang direksyon. At sa isang iglap, tuloy na ngang sumalpok ang sasakyan sa poste. Samantalang sa gabi ding iyon, kasalukuyang pauwi na sa mansyon itong si Rodolfo. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang pagsalpok ng isang sasakyan sa poste matapos nito mag-overtake sa kanila. Ngunit isa ngayon sa pinagtaka ng Don kung bakit ang sasakyang nasa kanyang harapan ngayon ay tila ang sasakyang ginamit ng kanyang asawa noon kasama ng kanyang anak na matagal niya nang hinahanap. Arturo, ihinto mo ang sasakyan, madali ka. Tingnan mo kung buhay pa ba ang tao na sa loob. Sige po Don Rodolfo. Kinakabahan itong si Rodolfo, baka nasa loob ang kanyang mag-ina at kung mangyari man iyon ay sana buhay pa ang mga ito. Arturo, anong balita? Sir, kailangan po natin tumawag ng ambulansya. Hello? Pwede bang magpadala kayo dito ng sasakyan? Dito sa may 5th Avenue. Madali kayo. Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Yes sir, alis na kami. Dito na kaya tuluyang magkikita ang mag-ama. Ano kaya ang mangyari kay Matthew sa loob ng lumang sasakyan? Kaya mga kaibigan, atin pong subaybayan ang mas maganda pang eksena. Kung nagustuhan niyo ang ating part 2 ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.